Okay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, andito po tayo ulit ngayon para pakinggan po yung testimony po ng isa po sa ating pinakamamahal na customer po dito po sa Giginto branch po. Okay, so ang pangalan po nila? Romeo Baltasar, nickname ko Jojo. Oh, okay, si Sir Jojo Baltasar. Yes. Okay, so tanong ko lang po sir, gaano na po kayo dito katagal? Nag-start ako rito February 26. Mostly magse 7 months na ako. Okay, 7 months. Okay, so pwede po muna naming malaman kung ano po ba yung mga health problems po ninyo? About sa health problems, marami. Marami. Kagaya po ng ano? Hirap ako sa pagtulog. Hirap sa pagtulog. Tapos, meron akong rheumatoid arthritis. Oh, rheumatoid arthritis. Tapos, Isa din. mataas ang cholesterol ko, yung blood sugar. Ang masyadong kinababahala ko, yung prostate enlargement ko. Prostate enlargement. So, umabot po ito, gaano po yung kalaki yung PSA nyo po? Nang unang patingin ko, nung August 11, 2023, ang nakita dun sa ultrasound about my prostate is about 36 grams. Okay, so medyo malaki na din. Medyo malaki nga. Yes. So, anong nangyari after nung malaman mo? After noon, nag-take ako ng medicine for about 5 months. 5 months. Ang another ultrasound ko is on January 3, This year. 2024. Okay. Expected ko, dahil umiinom ako ng gamot, makukure na siya. Gumaling na. Cure na. Di ito na, nagpa-ultrasound na ako. Ang naging resulta, lumaki pa. Lumaki. Naging 45 grams. Anong naramdaman mo nun? Prostrate. Para kasing iniisip ko, yung prostate, maraming kilalang tao na napunta sa cancer ang prostate nila, Yes. nawala, namatay sila. Parang nagkaroon ako ng anxiety na baka ganon din ang mangyari sa akin. So mahirap. Mas naging mahirap. Mahirap talaga. Yung pangyayaring, yung isipan mo na napakalaking problema ng prostate sa mga kalalakihan. Another reason kung bakit hindi ka nakatulog ng maayos. Dati, hirap na talaga ako matulog. Tapos nung dumating pa yung problem about sa prostate, lalo akong nagkaroon ng problema sa pagtulog. Okay. So ngayon, sir, ang tanong. Sa 7 months, tama? 7 months. Okay. Paano nyo po nalaman yung therapy? Meron akong ka-churchmate. Pag pumupunta sa amin, siyempre nagkukwentuhan kami about sa problem ko. Yes, po. Nag-share siya, tinuro tong wellness center. Siguro mga 10 invites siya sa akin. 10 beses. 10 beses o mahigit pa kasi Yes. pumupunta lang sa amin, magkapit-bahay lang kami. Ibig sabihin, may nagwawalang bahala ko lang siya. Baga, ano ba yan? Ano ba yan? Parang, ano ba yan pupuntahan na yan? Yes. Parang, makakagamot ba sa akin? Kumbaga, Hindi ka masyadong convinced. yes, oo. Pero ang sinasabi niya sa akin, meron siyang acidity. Pangalan po ni mother? Si Alicia Serdan. Yon. Ka-churchmates ko siya. Hindi ko pinapansin, patuloy pa rin ang pag-take ko ng medicine. Yes, po. February 26, dahil nandiyan ako sa May Walter, nakita ko to, yung building. Nakita Sa mo daming na. tao. Yes po. Na-curious ako, siguro ito yung sinasabi sa akin. Kaya pumasyal ako, one time, 9 o'clock. Pumila ako, daming tao. Ang unang napansin ko, masaya sa loob. Masaya. Yes. Masaya sa Totoo po loob. yun talaga. Tapos dinaupo na ako, nakinig ako about doon sa problem ng mga sickness. Nakita ko, pinapaliwanag nila about what is machine. Kung paano to. Di ngayon, parang na-convince ako. Kasi ang unang natagpuan ko, naging masaya. Ay, Marami masaya. kang kakilala. Yun yung tinignan mo. Oo. Tapos kinabukasan, bumalik ako. Nag-continuous ako ng pag-therapy. Opo. Then, after 2 weeks pa lang, naramdaman akong kakaiba sa katawan ko. Unang-una, yung rheumatoid arthritis ko, masakit yun. Masakit nga. Totoo, masakit Hindi yun. ka halos makatayo. Yun, nawala. Nakakapanik na ako sa hagdanan namin kasi yung bahay namin may second floor. Kapag aakyat ako doon, timing ang paa.
Okay. Kasi masakit. Masakit. Laging ganun. Lalo pag gigising ako sa umaga, ang hirap tumayo. Tumayo. Pero nagba-vitamins B, tapos meron pa akong gamot para sa rayuma. Ibig sabihin, marami kiding gamot na iniinom. Oo, ganun lang nangyari. After 2 weeks, na iba pakiramdam ko. Sabi ko, okay wala na yung mga sakit ng Yun yung una mong naramdaman. Yun yung una mong Yun ang unang naramdaman. Yung Okay. pagtulog, hindi pa. Kasi nga, may anxiety pa ako. Yes. After 1 month, napansin ko yung pagtulog ko, nagiging Okay na din. Naging okay. Pakiramdam ko tuloy, nakakatulong talaga. Makakatulog. Kaya ginawa ko, continuous. Continuous. After 3 months, bumalik ako sa doktor, blood chem. Ang naging resulta ng blood chem ko, yung blood sugar ko, naging hindi naman normal, naging okay. Kumbaga, hindi na siya masyadong Mataas. Oo. Tapos yung cholesterol ko, nag-normal na. Normal din. From 5 years, cholesterol ko hindi nagbabago. So, 5 taon din. Ganon. Kaya nang napatunayan ko na okay to, continuous pa rin. Ang pinaka-biggest na talagang gusto ko mawala, yung prostate. Prostate, yes. That's the point. Ngayon, after 6 months, tama? 6 months. After 6 months sa pagti-therapy, kumusta yung result nyo po sa prostate nyo po? Bumalik ako ng July 1. Okay. Siyempre, hope ako na cure na kasi na-cure yung ibang karamdaman ko eh. Okay. Di nung unang basahin, nakita ng doktor, from 45 grams. Nang basahin niya sa akin, yung nakaparang live ultrasound yun eh. Yes. Nang basahin niya sa akin, sir, 24 na lang. Yun. Tuwan-tuwa. Doon ka nagkaroon ng Iba yung naging enlightenment. pakiramdam ko. Parang maraming nawalang bigat sa kalooban ko. Yun. Diba? So, overall, naging maganda yung improvement sa inyo ng Napakaganda. Therapy. Napaka-best. Sa totoo lang, marami na akong pinuntahan ng mga therapy. okay. din So, naman. nanggaling ka na din sa iba't ibang Oo, therapy. okay naman. Okay. Kaya lang, dito ko natagpuan yung parang miracle. Yes. Kumbaga, healing yung Healing natagpuan mo nandito talaga. Totoo. Okay. So, ngayon, Daddy, diba, nagkaroon ka na ng magandang improvements sa katawan mo. Ano po yung masasabi nyo po sa mga manonood at the same time sa mga tao na masasabi mo sa kanila na dapat nilang gamitin yung therapy po? Sa lahat po ng nakakapanood sa Facebook page ng Yaoshi, Yes. ang masasabi ko lang po sa inyo, subukan po ninyo ito. Unang-una, wala pong mawawala sa inyo. Of course. Pangalawa, pagpunta nyo po rito, magiging masaya po kayo. Yun. Dahil bukod sa magagaling ang mga presentor, Credit. marami pa kayong makakahalubilong mga tao. Totoo. Isang bagay na nagpapagaan sa ating kalooban, yung bang sinasabi na Laughter is the best medicine. ayun, basta masaya ka, ibig sabihin yung adrenaline mo okay. Kaya sa lahat po ng may karamdaman, may taglay na karamdaman, wag na po kayo mag-isip. Pumunta na po kayo rito sa Wellness Center ng Yaoshi sa Giginto, Bulacan. At for sure, kung ano man po ang karamdaman na tinataglay nyo, malulunasan po ng therapy na ito. Ayun. So, maganda po yung sinabi nyo. So, sabi pa nga po nila, basta Yaoshi, surely. Yun.